Kumusta sa lahat? Ako si Rina Santos, isang flight attendant na may 15 taong karanasan. At ngayon tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, paano makalusot sa immigration nang walang problema, lalo na para sa mga senior citizen. Ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang taga-subaybay. Niyakap niya ako at umiiyak sa airport. Halos mawalan na ng pag-asa. Ganito ang nangyari. Isang 60 anyos na ginang ang naglakbay ng mahigit 10 oras papuntang Pilipinas para bisitahin ang kanyang bagong silang na apo matapos niyang hirap na hirap kumuha ng visa at makabili ng mamahaling tiket. Pagdating niya sa Ninoy Aquino International Airport, hindi pa niya nakikita ang kanyang apo ay kinansela na ng Bureau of Immigration ang kanyang visa at agad siyang isinakay pabalik sa eroplano. Bukod pa rito, pinagbawalan siyang makapasok sa bansa sa loob ng 5 taon. Marami siguro sa inyo ang nag-iisip na baka may dala siyang kontrabando o gumawa ng ilegal na bagay, pero hindi. Ang ginang ay biktima ng kanyang labis na pagiging tapat at hindi marunong mag-Ingles. Tinanong siya ng opisyal ng immigration, "Are you here to work for your son and earn money?" Hindi naintindihan ng ginang ang tanong. Naalala lang niya ang payo sa kanya bago umalis. Maging magalang at nakangiti sa mga dayuhan kahit anong itanong nila. Naalang ang mana, naalalang magaluhang at tanong, tumango ka lang at sabihing, "Yes." Kaya naman, may matamis na ngiti sa labi ang ginang at malakas na sinabi, "Yes." Ang isang simpleng yes na iyon ay sapat na para itala ng immigration na kinumpirma niya na mayroon siyang tendensiyang maging ilegal na imigrante at magtrabaho ng walang permit. Hindi ba't nakakalungkot? Nagpunta siya roon para bisitahin ang kanyang apo. Pero dahil sa hadlang sa wika at isang maling tango, nawalan siya ng pagkakataon at napabilang pa sa blacklist. Kung mayroon kayong matatanda sa inyong pamilya na maglalakbay sa ibang bansa para bumisita sa kamag-anak, o kung kayo mismo ay nahihirapan sa Ingles, ang video na ito ang magiging huling pag-asa ninyo. Kailangan ninyong panoorin ito at isave. Ngayon, hindi ko nasasayangin ang oras ninyo sa mga komplikadong salita at grammar. Ituturo ko sa inyo ang isang madaling paraan. Maghanda tayo ng isang maliit na talaan ng mga mahahalagang parirala na may salin sa Filipino at Ingles. Pagdating ninyo sa immigration, hindi ninyo kailangang magsalita o kabahan. Ibigay lang ang talaan. At karaniwan ay papayagan na kayong makapasok sa loob ng 1 minuto bago tayo magsimulang gumawa ng survival cheat sheet na ito. Gusto kong humingi ng pabor sa inyo. Kung kayo ay isa sa mga nakakaramdam ng kaba kapag nakakakita ng dayuhan o kapag nakakarinig ng Ingles, mangyaring mag-type ng smooth passage sa comment section. Tingnan natin kung gaano karaming tao sa ating komunidad ang nangangailangan ng step-by-step na gabay na ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, mag-subscribe na kayo ngayon. Mula ngayon, tayo ay parang pamilya. Anumang scam sa paglalakbay sa ibang bansa o mga insider na impormasyon tungkol sa mga airline, agad kong ibabahagi sa inyo para makapaglakbay kayo nang walang abala at makatipid. Sige, balikan natin ang usapan. Una sa lahat, dapat tayong maging kalmado. Dapat ninyong malaman na ang opisyal ng immigration na nakaupo sa likod ng salamin ay hindi naman gustong pahirapan kayo. Araw-araw, nakaharap sila ng libu-libong pasahero. Gusto rin nilang maagang umuwi at maging efficient. Ang mga tanong na paulit-ulit nilang tinatanong ay may 3 pangunahing punto lamang. Kapag naipaliwanag ninyo ng maayos ang 3 puntong ito, magiging panatag na sila. At hindi na kayo iisiping masamang tao. Ang 3 puntong ito ay, bakit kayo narito? Saan kayo titira? At gaano kayo katagal mananatili? Isa-isahin natin ang bawat isa. Marami sa mga puntong ito ay nakakalito, lalo na para sa ating mga nakatatanda sa Pilipinas. Dahil ang ating kultura
at ang mga batas ng ibang bansa ay kung minsan ay nagbabangga. Ang unang malaking problema ay, bakit kayo narito? Maraming nanay at lola ang mabilis magsalita at may mabuting intensyon kapag tinanong kayo ng immigration kung bakit kayo narito. Kahit hindi ninyo naiintindihan, gusto ninyong ipahayag na, tutulungan ko ang aking anak sa pag-aalaga ng bata o magluluto ako para sa aking apo o sasama ako sa pag-aaral. Huwag na huwag kayong magsasalita ng ganoon. Kahit pamarunong kayo ng ilang salita sa Ingles, huwag ninyong sabihing, I'm here to be a nanny. Sa kulturang Pilipino, natural lang na tumulong ang lola sa pag-aalaga ng apo. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal. Ngunit sa batas ng mga bansa sa kanluran, lalo na sa Estados Unidos at Canada, ang pag-aalaga ng bata, pagluluto, at paglilinis ay itinuturing na trabaho. Kapag trabaho, kailangan ng work visa kung hawak ninyo ay tourist visa o visitor visa at sinabi ninyo sa immigration na I'm here to take care of children. Ang ibig sabihin nito ay I'm here to work illegally o I'm here to take away local jobs. Ang isang puntong ito ay sapat na para pauwiin kayo. Kaya paano natin sasabihin o ano ang isusulat sa ating talaan? Kailangan nating manindigan sa isang pahayag. I'm here for tourism o I'm here to visit my family. Kung ano man ang gagawin ninyo sa loob ng bahay. Kung yayakapin ninyo ang apo ninyo o magluluto, iyon ay pribadong bagay na hindi sakop ng immigration. Ngunit sa sandaling pagdaan ninyo sa immigration, ang inyong layunin ay dapat purong paglalakbay o pagbisita sa kamag-anak. Ang pangalawang malaking problema ay, saan kayo titira? Maraming tao ang nagsasabing, ang dali na ngayon ng cellphone. Isa-save ko lang ang address ng anak ko sa Viber o kukuha ako ng screenshot sa photo album ko tapos ipapakita ko sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, Rina Santos, na hindi ito maaasahan. Isipin ninyo, pagkatapos ng mahigit 10 oras na biyahe, baka maubusan na ng baterya ang cellphone ninyo? O walang internet sa airport? O dahil sa kaba? Matagal ninyong hindi makita ang larawan? Ang opisyal ng immigration ay nakaupo doon at naghihintay habang kayo ay nag-i-scroll sa cellphone ninyo. Nang 1, 2, 3 minuto, mawawala ang kanilang pasensya at iisipin nilang kahina-hinala kayo na hindi ninyo alam kung saan kayo titira, kaya ang pinakaligtas na paraan ay i-print ang address o isulat ito ng malinaw sa isang piraso ng papel. Ibigay ito ng may puting papel at itim na letra para malinaw. Ang pangatlong malaking problema ay, gaano kayo katagal mananatili? Ang sagot sa tanong na ito ay dapat na eksaktong tumugma sa inyong return ticket. Kapag tinanong kayo ng immigration kung gaano kayo katagal mananatili at nag-isip kayo at sinabing, mga 6 na buwan siguro o hindi ko sigurado, depende sa mood ko. Ito ay malaking pagkakamali. Kahit pa ang tourist visa ay karaniwang nagbibigay sa inyo ng 6 na buwan na pananatili. Kung agad ninyong sasabihin na mananatili kayo ng 6 na buwan, pagdududahan kayo ng immigration na mayroon kayong tendensiyang maging imigrante at hindi na kayo babalik sa Pilipinas, ang pinakamatalinong gawin ay, kung bumili kayo ng return ticket na 3 buwan mula ngayon, sabihin ninyong, mananatili ako ng 3 buwan. Kung ang tiket ninyo ay 2 linggo mula ngayon, sabihin ninyong, mananatili ako ng 2 linggo. Lahat ay dapat nakabase sa inyong tiket. Ito ang pinakamatibay na ebidensya. Sige, ngayong naayos na natin ang 3 lohika na ito, gawin na natin ang priceless na immigration cheat sheet na ito. Pakinggan ninyong mabuti. Maari kayong kumuha ng isang malinis na puting papel o ipaprint ito sa inyong mga anak. Dapat ito ay may salin sa Filipino at Ingles para alam ninyo kung ano ang nakasulat. At alam din ng immigration
kung ano ang ibig ninyong sabihin. Ang nilalaman ng talaan na ito ay dinisenyo ko na, 5 pangungusap lang. Bawat isa ay mahalaga, walang sinasayang na salita. Maaari ninyong isulat ito o iparinig sa inyong mga anak para matulungan kayo sa pagsusulat. Unang pangungusap, kailangan nating magsimula ng maayos. Batiin sila at sabihin ang ating kahinaan. Ang Ingles nito ay, "Hello officer, I cannot speak English." Napakahalaga ng pangungusap na ito. Para itong paunang paalala sa immigration na, "Huwag ninyo akong kausapin sa Ingles. Hindi ko naiintindihan. Hindi ko makikipagtulungan. Limitado lang ang kakayahan ko. Kaya pasensya na." Kapag nakita ng immigration ang pangungusap na ito, karaniwan ay lalambot ang kanilang pakikitungo at hindi na sila magtatanong ng mga komplikadong tanong. Pangalawang pangungusap, kailangang direkta, sabihin ang inyong layunin at iwasan ang isyu ng pagtatrabaho. Ang Ingles nito ay, "I am here to visit my daughter." Kung bibisitahin ninyo ang inyong anak na lalaki, palitan ang huling salita ng son sa Filipino. Ang ibig sabihin nito ay, "Narito ako para bisitahin ang aking anak na babae o anak na lalaki." Ang pangungusap na ito ay simple at malinaw. Nagtatakda na kayo ay bumibisita, hindi nagtatrabaho, at hindi gumagawa ng masamang bagay. Pangatlong pangungusap, kailangan itong suportahan ng ebidensya. Sabihin ang tagal ng inyong pananatili. Ang Ingles nito ay, "Dan, dan, 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 at dan, 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 I will stay for 3 months." Sa Filipino, ang ibig sabihin nito ay, "Mananatili ako ng 3 buwan. Ang 3 buwan dito ay maaari ninyong palitan ayon sa aktwal na petsa ng inyong tiket. Kung 2 linggo, isulat ang 2 weeks. Kung 30 araw, isulat ang 30 days. Tandaan, ang oras na ito ay dapat eksakto at hindi malabo. Pang-apat na pangungusap, ibigay ang ebidensya para maging panatag ang immigration. Ang Ingles nito ay, "Here is my return ticket and address." Sa Filipino, ang ibig sabihin nito ay, "Narito ang aking return ticket at address." Kapag isinulat ninyo ang pangungusap na ito, kailangan ninyong ilagay ang na-print na e-ticket at ang detalyadong address ng bahay ng inyong anak kasama ang maliit na talaan na ito. Ang kilos na ito ay napakalaking plus point. Nagpapakita na kayo ay handa, planado ang inyong biyahe, mayroon kayong titirhan, at tiyak na babalik kayo dahil narito na ang inyong return ticket. Panglimang pangungusap, ito ang huling pangungusap para magpakita ng pasasalamat at pagiging magalang. Ang Ingles nito ay, "Thank you." Sa Filipino, ang ibig sabihin nito ay, "Salamat." Ang huling pangungusap na ito ay nagpapakita ng kagandahang asal ng mga Pilipino. Kapag kumpleto na ang buong talaan na ito, ilagay ninyo ito sa unang pahina ng inyong pasaporte. Ito ay parang isang silent translator na sasagot sa lahat ng pinakamahalagang tanong ng immigration. Ngunit gusto ko pang magdagdag ng ilang paalala. Hindi sapat ang talaan lang. Ang inyong kilos habang naghihintay at dumadaan sa immigration ay magtatakda rin kung makakalusot kayo ng maayos. Maraming kababayan natin ang nagkakamali. Sa bahaging ito, wala naman silang problema. Pero dahil sa kakaibang kilos, sila ay nahaharang, una, at ang pinakamahalaga, habang naghihintay sa pila sa immigration, huwag na huwag kayong maglalabas ng cellphone para tumawag, kumuha ng litrato, o mag-video call. Alam kong maraming matatanda sa Pilipinas ang nagmamadaling ipaalam sa kanilang mga anak na ligtas sila pagdating sa ibang bansa o iniisip nila na maganda ang airport at gusto nilang kumuha ng litrato para i-post sa social media. Ito ay absolutely forbidden sa Immigration Control Area. Ito ay restricted area kung saan bawal kumuha ng litrato at makipag-ugnayan. Kung kukuha kayo ng litrato gamit ang cellphone ninyo,
o malakas na magtatawagan doon, agad na lalapit ang pulis. Sa maluwag na kaso, ipapadelete sa inyo ang litrato. Sa seryosong kaso, kukumpiskahin ang inyong cellphone o mas malala, ituturing kayong kahina-hinala at ikukulong sa black room. Siguraduhin na ang inyong cellphone ay nasa loob ng bag o hawak ninyo pero hindi naka-on ang screen. Pagkatapos ninyong makapasa sa immigration at makalabas ng gate, pwede na kayong kumuha ng litrato kahit anong gusto ninyo. Pangalawa, tungkol sa pananamit. Kahit nakakapagod sumakay ng eroplano, subukan ninyong magmukhang presentable kapag dumadaan sa immigration. Kung nakasuot kayo ng salamin sa mata o sombrero, siguraduhin na kailangan ninyong tanggalin ito. Pagdating ng inyong turn, kailangan ng opisyal ng immigration na i-verify ang inyong mukha at ang litrato sa pasaporte kung iisa kayo. Kung sobrang nakabalot kayo, iisipin nilang kinakabahan kayo. At mayroon kayong itinatago. Tumayo ng tuwid. Huwag magtingin sa kung saan-saan. At huwag iwasan ang tingin. Maging kumpiyansa. Pangatlo, tungkol sa black room na nababalitaan. Gusto kong bigyan kayo ng boost ng kumpiyansa. Sinasabi ko, sakaling kahit hawak ninyo ang talaan, mayroon pa ring nakitang problema ang immigration at dinala kayo sa isang silid sa gilid o ang tinatawag ng lahat na black room. Sa oras na ito, huwag kayong magpapanik, huwag sumigaw at huwag umiyak. Ang pagpasok sa black room ay hindi nangangahulugang ipapauwi na kayo. Maraming beses, ito ay dahil hindi kaya ng opisyal sa labas na i-handle ang sitwasyon o ang pangalan ninyo sa sistema ay kapareho ng pangalan ng isang masamang tao kaya kailangan ng masusing pag-verify. Karaniwan ay hahanapan nila kayo ng tagasali ng Filipino o gagamit sila ng phone interpreter. Sa oras na ito, magsalita lang kayo ng totoo. Ulitin ang nilalaman ng talaan gamit ang tagasalin. Kung tatanungin kayo kung gaano karaming pera ang dala ninyo, sabihin ang totoo. Kung tatanungin kayo kung may dala kayong karne o prutas, sabihin ang totoo. Basta't wala kayong itinatago kapag na-verify na ang lahat. Papayagan pa rin kayong makapasok, ito ay humahantong sa isa pang napakahalagang paksa. At ito ang pangunahing dahilan kung bakit maraming matatanda ang hindi nakakapasok. Ang mga ipinagbabawal na bagay sa inyong bagahe, ang talaan ay makakatulong sa inyo sa komunikasyon. Ngunit kung mayroon kayong ipinagbabawal na bagay sa inyong bagahe, hindi na kayo maililigtas ng talaan. Ang mga magulang na Pilipino ay mahal ang kanilang mga anak at iniisip nila na hindi masarap ang pagkain sa ibang bansa, kaya gusto nilang dalhin ang halos kalahati ng kanilang bahay tulad ng mga pinatuyong karne, longganisa, beef jerky, mga buto ng halaman na galing sa inyong hardin, herbal medicines, at maging ang vacuum-sealed na pritong manok. Rina Santos, pinakiusapan ko kayo. Huwag ninyong dalhin ang mga bagay na ito kahit gaano pa karaming layer ang balot ninyo o kahit vacuum-sealed pa. Ang mga trained dog ng immigration ay napakatalas ng pang-amoy. Kapag na-detect ng aso, bubuksan ang inyong bagahe at kapag nakita ang mga karne, prutas, buto o halaman, una, kukumpiskahin at sisirain ang mga bagay na masakit sa loob. Pangalawa, pagmumultahin kayo ng daan-daang dolyar o libu-libong dolyar, nakatumbas ng libu-libong piso. Pangatlo, at ang pinakaseryoso, magkakaroon kayo ng bad record sa immigration system. Mula ngayon, sa tuwing darating kayo o ang inyong pamilya, kapag na-scan ang pasaporte, mag-a-alarm ang sistema at ipapaalam na ang taong ito ay dating nagdala ng ipinagbabawal na bagay at sa bawat pagkakataon, bubuksan nila ang inyong bagahe. Hindi ba't parang naghahanap kayo ng problema? Sa mga grocery store sa ibang bansa, mayroon ng lahat: soy sauce, suka, kape, pampalasa.
Hindi na kailangan pang ipagsapalaran ang pagkakadeport para lang sa kaunting pagkain. Mayroon pang isang sitwasyon, ang pagdadala ng gamot. Normal lang para sa mga matatanda na magdala ng gamot para sa sakit ng ulo o lagnat kapag naglalakbay. Ang mga gamot na may ephedrine, tulad ng ilang karaniwang gamot sa sipon at ubo syrup, ay absolutely bawal dalhin dahil ang sangkap na iyon ay maaaring gamitin para gumawa ng droga sa ibang bansa. At ang gamot ay dapat nasa orihinal na packaging. Huwag itong ilagay sa plastic bag ng nakakalat. Dahil iisipin ng immigration na ito ay ipinagbabawal na tableta. Magdaragdag din ako ng isang bagay na mahigpit na iniimbestigahan ngayon, ang inyong cellphone at social media apps. Kung minsan, kung nagdududa ang immigration na nagtatrabaho kayo, may karapatan silang suriin ang inyong cellphone at basahin ang inyong mga chat kung sa chat ninyo sa kaibigan. Sinabi ninyo, punta ako ng Pilipinas para tulungan si ganito sa pag-aalaga ng bata at magtatrabaho ako ng ilang araw sa restaurant para kumita ng pera. O kung mayroon kayong nakaimbak na mga malalaswang emoji sa inyong photo album, ang lahat ng ito ay maaaring maging dahilan para tanggihan ang inyong pagpasok. Kaya bago kayo umalis, linisin ang mga chat records sa inyong cellphone at burahin ang mga impormasyong madaling magdulot ng maling akala. Ito ay para protektahan ang inyong sarili. Pagkatapos ng lahat ng sinabi, balikan natin ang mga pangunahing punto ngayon. Huwag matakot, manatiling kalmado. Ang immigration ay hindi isang gutom na tigre. Ihanda ang immigration cheat sheet na iyon, isulat ang 5 pangungusap sa Ingles, at siguraduhin na kasama ang return ticket at address slip. Habang naghihintay sa pila, huwag maglaro ng cellphone, huwag kumuha ng litrato, at huwag gumawa ng ingay. Huwag magdala ng pinatuyong karne, longganisa, prutas o buto sa inyong bagahe. Huwag magtago ng sensitibong impormasyon sa inyong cellphone. Kung gagawin ninyo ang 4 na puntong ito, siguradong sigurado ako, 99% kayo ay makakalusot ng maayos. Sa totoo lang, ang pagdadala ng ating mga magulang sa ibang bansa para mamasyal ay isang pagpapakita ng pagmamahal at paggalang. Ang ating mga magulang at naglakbay ng mahigit 10 oras sa eroplano, nilampasan ang takot sa kanilang puso at nilipad ang kalahati ng mundo para bisitahin tayo. Iyan ay isang malalim na pagmamahal. Tayong mga anak, maglaan tayo ng kaunting oras. Gawin natin ng maayos ang paghahanda. Tulungan silang iprint ang talaan at suriin ang kanilang bagahe. Ito ang pinakamabuting paraan para suklian ang pagmamahal na iyan. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang paraan ng immigration cheat sheet na itinuro ko ngayon, mangyaring huwag mag-atubiling i-like ito. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan na maglalakbay sa ibang bansa, i-share sa inyong mga magulang, at ipapanood sa kanila ng 1 o 2 beses hanggang sa maging kumpiyansa sila. Ang isang share ninyo ay maaaring makatulong sa isang matanda na maiwasan ang kahihiyan sa isang airport sa ibang bansa at makatulong sa isang pamilya na maiwasan ang isang hindi kinakailangang paghihiwalay. Kung mayroon pa kayong mga tanong tungkol sa paglipad o pagdaan sa immigration, tulad ng kung anong bagay ang pwedeng dalhin o paano mag-transfer ng flight, maaari kayong mag-comment sa ibaba. Babasahin ko ang bawat isa at gagawin ang mga pinakamahalagang tanong ninyo sa susunod na video. Sundan ang Rina Santos. Ako si Rina Santos. Magkasama nating gamitin ang kaalaman para armasan ang ating sarili at gawing masayang paglalakbay ang bawat biyahe. Magkita-kita tayo sa susunod na video at binabati ko kayo ng ligtas na biyahe.